Matthew 5:25. Before you are dragged into court, make friends with the person who has accused you of wrong. Napakahalaga ng katuruan na ito na bago malitis, bago mapatawan ng anumang judgment, makipag-ayos sa nagdedemanda. Enemies, handle with care. Lord, we thank you that you are our friend and not our enemy. Teach us, Lord, to be wise. Teach us to handle people with care, especially those who might be enemies. Open our eyes, our ears to your truth, so that we may live a life that is peaceful, calm, and friendly. Lord, touch us. Let your wisdom be given to us. Cleanse us, teach us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Mahirap sa buhay ang may kaaway. And yet, many people seem to have mastered the skill of making enemies. But it's very important how to handle enemies with care. Unang-una, don't even make enemies. Hanggang pwedeng maiwasan, huwag makikipag-away, huwag gumawa ng away, huwag gumawa ng kaaway. At kung naging enemy na ang isang tao, i-un-enemy. As in, unfriend. Pwede mo nang ma-un-enemy yan eh. Pwede mong mabaligtad. Proverbs 25:21-22. If your enemies are hungry, give them something to eat. Ito yung how to un-enemy people. And if they are thirsty, give them something to drink. This will be the same as piling burning coals on their heads. Proverbs, book of wisdom. At itinuturo, pag ang kaaway mo, gutom, pakainin mo. Pag nauuhaw, painumin mo. Bakit? Opportunity mo na ma-un-enemy ang enemy. Chance mo na baligtarin ng away and turn it into friendship. Or at least, kung hindi maging friendship, maging hindi na away. Gaano karami ang ating pagkakataon, oportunidad, na ang kaaway ay paamuin, to defang, tanggalan ng pangil, tanggalan ng kamandag, at kung pwede maging kaibigan pa. The best way to beat an enemy is to turn him into a friend. Pagkaaway mo ang isang tao, lahat ng resources niya gagamitin laban sa'yo. Pag friend mo, malamang, lahat ng resources ay gagamitin para katulungan. O kung hindi man lahat, at least marami. Ang taong matalino hindi gumagawa ng kaaway. Kasi kahit ang kaaway maliit, mahina, kaya ka pa rin niyang saktan. Kaya ka pa rin niyang gawa ng kung ano-anong mga masasama. At yun daw paggawa ng mabuti sa iyong kaaway, sa oras ng kanyang pangangailangan, ay parang paglalagay daw ng mga buhay at mga nagliliyab na baga sa kanyang ulo o pagsusunong sa kanyang ulo. Many people think that this means gawin mo siyang bibingka. Hurnuhin mong ulo niya para masunog. No. Wala namang posporo nung araw. Walang lighter, walang mga automatic na bateryang pansindi ng apoy. Ang mga Israelites, they consider darkness as bad. So, hindi nila pinapayagan na wala silang ilaw sa buong gabi. At hindi pwede na ang kalan nila ay walang baga kasi pag gusto na nila magluto, wala silang posporo. Pero may mga kuminsan ay nakakapagpabaya, nakakalimot na mga may-ari ng bahay na yung kalan nila namamatay yung baga, yung charcoal, yung coal. Pagka namatay na yon, anong kailangan nilang gawin? Pumunta sila sa kapitbahay, kung may malapit. Sunong-sunong nila yung palayok nila, nalalagyan nila ng mga coal, at manghihingi sila sa kapitbahay ng nag-aapoy, nagliliyab, madaling paapoyin na mga uling. Kaya, sabi, ganun daw yung paggawa ng mabuti sa iyong kaaway. Parang pagbibigay ng apoy sa mga bahay na nawawala ng apoy, pagbibigay ng kailangan nilang coal because they cannot produce fire without it. So, hindi ito pang aasar ng kalaban, kundi tunay na paggawa ng mabuti. Dahil ang ginagawan mo ng mabuti, kung di ka man gawa ng mabuti in return, nawawala ng lakas na gumawa sa iyo ng masama. At ang tunay na tagumpay, pag may kaaway ka, hindi yung galitin mo,
Kasi pag ginalit mo, binibigyan mo siya ng energy para gamitin laban sa'yo. Eh kung inalis mo yung galit, pinahupa mo, hindi ka na niya gagawa ng masama. Ang tunay na lakas, under the control of wisdom, ginagawa to make friends, not to make enemies. And when your enemy is in a weak spot, in a moment of need, that is the greatest time for you to do something good and un-enemy the enemy. If you could, give people what they want, what they need. Tandaan niyo mga kapatid, tuwing kaya natin, tayo ang magbigay. Bawat pagbibigay ay pautang. Bawat pagtanggap ay utang. So tuwing kaya mo, may resource ka, may pagkain ka, may sobra naman, hindi mo ikakagutom, magbigay ka. O kaya talagang walang-wala, ikakagutom mo ng konti, pero hindi mo naman ikamamatay, may matitira pa sa'yo, magbigay ka. Nagpapautang ka nun. Imbes ikaw yung binibigyan na nagkakautang. That's why Jesus said, it is better to give than to receive. Because when you give, you plant. And when you plant, you harvest. When you receive, something is planted on you, you are obligated to bear fruits and pay. Yung iba, pagka ang kanilang kalaban, kaaway, nang gigipit, lalo nilang ginigipit, pag nangihina, pinagtatawanan, eh di lalong nagalit sa'yo yun. Eh hindi na ba siya makaka-recover para gumanti? That's why, be godly, be holy, do good even to your enemies. But if you are not godly and not that holy enough, at least be wise to do good to those who need it, even if they were your enemies. Bakit mo magandang ibigay sa kapwa yung gusto niya, yung kailangan niya? Because most quarrels are about competition for the same acquisitions, prizes, or trophies. Lahat naman ng halos ng away dahil may pinag-aagawan. May pinag-aawayan. Ibigay mo sa kanya. E ditigil ang away. Yung bang pakikipag-away, pagpapagod, paggagawa ng kalaban, pananakit sa kapwa at ikaw din nasasaktan, is it really worth it? Sapat ba talaga yung premyo? Sapat ba talaga yung gantimpala, yung gusto mong makamit na pinag-aagawan nyo for all the effort? And if it could not be helped but to make enemies, kung minsan naman talagang hindi mo maiwasan, sila tong gumagawa ng away, minimize making enemies. Minimize possibilities. Minimize numbers of enemies. Minimize intensity of enmity. So paliitin ang mga posibilidad na malalagay ka sa away, paliitin ang dami ng kaaway, at paliitin ang tindi, yung intensity, yung sidhi ng away. And how do you do that? Sabi ng Proverbs 21:23, watching what you say can save you a lot of trouble. Gaano karami sa ating naging kaaway ang dahil sa ating makating dila? Dahil sa ating bibig na hindi nakokontrol. Nagkikriticize, sumimintas, nagsasalita ng masakit, nanunumbat, nangiinis. Yan ang pinagmumulan ng maraming away. Careless words. Hurting words make enemies. At yung binti nga na natamaan ng masakit na kung ano, yung tuhod na humampas sa matigas na bato, mas mabilis pang mawala yung sakit nun kaysa yung sakit ng dibdib dahil may narinig sa'yo na salitang nakakasakit. Iwasan natin makasakit, especially with words, kasi yan ang sakit na matagal na nararamdaman, iniinda, nakalatay, at nagpepekla. Tinatandaan ng mga tao pag nasasaktan sila sa salita. So do not worsen current enmity. Kung may away na, huwag nang palalain. Proverbs 17:14, the start of an argument is like a water leak. So stop it before real trouble breaks out. Di ba yung mga tubig na lumalabas sa mga butas-butas, sa mga singit-singit dyan, sa mga kung isang pumapasok sa bangka,
Sa simula, ang konti-konti nun. Pero pagka hindi mo yung pinigil doon, biglang lalaki, mamaya nalunod ka na, hindi mo na nakayang kontrolin. Ganon din daw ang pag-aaway dahil sa salita. No? Ang simula daw ng pakikipag-away, ng pagtatalo, maliit lang. Pero pag hindi mo pinutol, pinigil agad, lalaki yon, mamaya hindi mo na makontrol. So pag may nasabi kang pangit, sorry agad, agad. Yang sorry, pag hindi mo sinabi agad, kada segundo, kada minutong dumadaan, mas humihirap sabihin. At kada segundo, kada minutong dumadaan, mas mahirap nang tanggapin nung nasaktan. Nasaktan mo ko ng salita kanina, tapos bukas ka pa magsosorry, wala, nanigas na yung puso ko, hindi natatanggapin yung sorry mo na yan. At ikaw din, baka naging proud ka na, nanigas na rin ang puso mo, hindi mo na masabi-sabi. Kaya yung sorry, pinapawalan agad. When you feel sorry, you really feel sorry, kahit konti lang, sorry agad. Sorry. I'm sorry for saying these words. I'm sorry for hurting your feelings. Hindi ibig sabihin that you're sorry for having expressed what you want to express. But you're sorry for the way you express it. You are sorry for the way that you have hurt by expressing what you think. But you don't have to be sorry for saying what you think. You're entitled to think what you think of and how you think. But the way you release the words, the way you choose the words, can hurt needlessly. Proverbs 25:9, when you and someone else can't get along, don't gossip about it. Yan talagang Proverbs. Ang tagal bago nabuo yung mga karunungan na nakasulat dyan. Sabi, alam mo, pagka meron kang hindi nakakasundo, hindi maganda ang samahan nyo, nag-aaway pa nga kayo, huwag mong i-chismis sa iba. Dahil lalaki yan. Yung binalitaan mo, either kakampi sa'yo o sa kabila, o doble kara, kampi sa'yo pagkaharap ka, kampi sa kabila pagkaharap siya, ikukwento niya yon, magdadagdag pa siya, lahat na sumasali, dagdag ng dagdag, mamaya, ang laki-laki na ng gulo na yan. Kung ayaw mong lumaki ang gulo, may kasamaan ka ng loob, keep it to yourself. Huwag mong ipagchismisan. O kung may isa o dalawang tunay na mapagkakatiwalaan, mahusay mag-advise, pwede mo sabihin doon. Pero huwag mo sabihin kahit kanino na lang. Kahanga-hanga yung tao na after so many years, dahil kailangan sabihin ng isang bagay na naganap nung matagal na, ngayon lang sinabi, kasi pala, ayaw niyang ikalat, kahanga-hanga yun. Ecclesiastes 10:8, if you dig a pit, you might fall in. And if you break down a wall, a snake might bite you. Pag daw naghukay ka ng patibong, ng hukay para sa iba, para sila mahulog, malamang ikaw ang mahulog doon. Pag gumagawa ka ng mga chismis, mga kwento, malamang ikaw ang mapasama. At dahil sa ang mga pader nila nung araw ay mga pinagpatong-patong na bato, so pwede mong kuhanin yung mga bato, isang bato, dalawang bato, baka gusto mong nakawin yung bato o gusto mong pahinain yung wall, pero nakasiksik kumisan sa mga bato, mga ahas. Kaya sa pagtanggal mo ng bato, natuklaw ka na. At ganun din daw yon. Pag may sinisira kang pader, naninira ka ng karangalan ng iba, naninira ka ng mga magkakaibigan, ng mag-asawa, pwede kang matuklaw ng ahas. Ikaw ang maninira, pero ikaw ang nasira agad. Pagka meron na talagang kaaway, inaway mo o nang away sa'yo, move towards making peace. So, nakaaway mo isang tao doon. Paglipat mo dito sa kabilang kwarto, ichichismis mo siya. Is that a move towards making peace? Or making more war? Dapat ang ginagawa natin, papalapit sa kapayapaan, hindi papalayo. Hindi papalapit sa lalo pang malaking gulo. Ang mga anak ng Diyos, may nakaaway. Kung isa naman talaga, hindi ka nakakatiis. Biglang sumabog yung damdamin mo. O ikaw ang inaway, hindi mo naman kasalanan. Pero ang move mo lagi towards peace, not towards more war. Pero yung nagkukwento, para kahabagan, para kampihan, ang totoo, naghahanda ka nun sa gyera, you are just collecting allies and helpers in your war. Kaya, yung kwento ng kwento, gusto mong itanong, ano bang goal ng kwento mo para kampihan kita?
Kaya kwento ka ng kwento. Kaya chismis ka ng chismis. Dahil balak mo siyang awayin para mamaya kasali na ako dyan, kakampi mo na ako. Dapat wise tayo pag nakikinig tayo sa mga taong nagkukwento. Kasi hindi mo alam, na-influence ka na pala niya. Yung kagalit niya, pag-alis niya, galit ka na rin. Hindi mo pa naririnig yung side ng kabila, galit ka na rin. Mga anak ng Diyos are always seeking truth and seeking peace. So, Proverbs 10:10, someone who holds back the truth causes trouble. But one who openly criticizes works for peace. At pagka peace, ang ating intensyon, ang kinakausap natin, yung taong makakalutas ng problem. Hindi yung wala namang magagawa, nalalaman lang niya yung problem. So, may problema ka sa taong ito, may problema ka sa worker na to, may problema ka sa superior mo na yon, siya ang kausapin. Kasi siya ang makakalutas ng problem. Pag open ang usapan, hindi emotional, objective and wise, ang ending nun, peace and solution to the problem. Talk to the person who is involved. Don't talk about the person. Talking about the person will not lead to peace. It will lead to more trouble. And when people are into quarrels, open doors. Huwag mong pagsarahan ang mga tao na galit sa'yo o galit ka. Mag-leave ka ng space so that they can talk to you, they can make up, they can say sorry, or leave space for yourself so that you can do the same thing. Huwag mong pagsarahan ng iba. Kunwari, nagagalit ka, isara mo ng konti yung pinto, pero huwag todo. Para pwede pa siyang kumatok, pwede pa siyang sumunod, pwede kang kausapin. Dahil, remember, ang direction dapat ng mga anak ng Diyos, peace. Therefore, you should open doors. And you really set up for peace. Nag-away kayong mag-asawa, nag-away kayo ng kapatid mo, nag-away kayo ng kung sino, magkukulong ka sa kwarto, hindi ang hirap naman para magkaroon kayo ng peace noon. Siguro magkulong ka ng sandali, pahupain mo yung galit mo, tapos bumaba ka, maupo ka doon sa sopa, magkape-kape ka. In other words, you're saying, your body language is saying, I am here, let's talk. I'm open para makinig, o ako may gustong sabihin sa'yo. So nakakalat ka kung saan pwede kang madaling makita at makausap, hindi lumalayo ka dahil nagsasara ka nun, hindi nagbubukas. Set up for peace. Proverbs 10:12, hatred stirs up trouble. Love overlooks the wrongs that others do. So love, because when you love, you overlook. Pinapalampas mo na lang and get loved. Dahil pinapalampas naman nila ang mga error mo kung mahal ka nila. Build bridges. Tulad din yan ng open doors. Give people options, retreat, and exit doors. Pag meron kang taong kukornerin, bigyan mo siya ng exit. Huwag yung walang-wala siyang choice. Ang aso, ang ahas, anumang mga mababangis na hayop, pagka naman talaga lalabanan mo, tumatakbo palayo. Kaya ka lang lalabanan pag wala na siyang choice kasi na-corner siya. Pag nilabanan kayo na isang tao, kinorner nyo kasi. Hiniya mo, diretsahan. Kaya, nagiging defensive. Yung hindi mo siya binigyan ng chance to save face. Kaya kung minsan, pag may nakikita ka nagkakamali, hindi ka nalang tumitingin so that the person can save face. Kasi pag may nagkakamali, nakatingin ka pa. Tapos nakita niya, nakatingin ka pa, sabi niya, ano? Sumakialam? Aawayin ka. Kasi nakatingin ka pa eh. Give people space. Especially when they are committing something wrong. And very importantly, sa awayan at sa pakikipagkasunduan, have and send ambassadors. Mahalaga may tagapamagitan. Kung may sasabihan kayo ng problema nyo kay A, si B sasabihan nyo, tiyakan nyo na si B kasi ambassador. Common friend nyo, walang kinikilingan, magaling magsalita, pwedeng maging tagapamagitan. Pero kung taklesa yung pinagsabihan mo, chismosa, pag bumuka ang bibig nun, lalala ang away ninyo. Luke 14:32, if he cannot win a war, then while the others still far away, he sends a delegation and asks for terms of peace.
Ganito daw ang magaling na general sa giyera. Pag nakita na niya, ay wala tayong panalo. Malayo pa yung kalaban, hindi pa nagkaka-corneran, hindi pa nagkakasukulan, meron pang time to save face, you send an embassy, a delegation, and ask for terms of peace. Napakalaki ng papel ng ambassador. Ngayon, if you have an ambassador from hell, yung may sasabihin ka, paglipan niya doon sa kabila, lumalala, mas nagagalit yung kabila. Pagbalik sa'yo, mas nagagalit ka. Huwag ka nalang magkaroon ng ganong tagapamagitan. Mga kapatid, kung tayo napagkatiwalaan, nasabihan ng problema, mapagtapatan, mahingahan, be an ambassador of peace. Huwag kang maging malisyoso na, uy, alam mo, sabi, no, ganito ka daw, ganyan ka daw. Tapos pagbalik sa kabila, ay, ganyan ka naman daw, ganyan. Yung agent of hell ka niyan. Hindi ka sugo ng Diyos. Magsuot ka na lang ng itim na pakpak. Lagyan mo ng itim na cutex sa mga kuko mo dahil yan is from hell. Kailangan sa mga may responsibility ako. Nag-aaway ang kapatid ko at saka yung isa ko pang kapatid. Dapat pag sumali ako sa kwento, agent of peace ako. Nag-aaway ang dalawa kong kaibigan, mga magkakapit-bahay. Kung sasali ako dito, I should be a representative of God. Where I go, there will be peace, not trouble or more trouble. Mga kapatid, if you have wronged someone, or even if you think that it is that someone who wronged you, ganun pa rin ang ending, mag-aaway kayo, make peace offerings. Kaya nga kahit sa God doon nagdadala ng peace offering, dahil alam mo, inaway mo ang Diyos with your sin, may peace offering ka lagi. Proverbs 18:16, a gift will get you in to see anyone. Kailangan marunong ka magregalo. Ang taong marunong magregalo, hindi lang maraming kaibigan, lumalamig pa ang ulo ng mga kaaway. Proverbs 21:14, if someone is angry with you, a gift given secretly will calm him down. May galit sa'yo, padala mo daw gift secretly. Bakit secretly? Binibigyan mo nga, nasa harap naman ng lahat ng tao. Oh, ito ang 50 pesos. In front of everybody, di na-embarrass pa yun. O kaya binigyan mo, pinapamalita mo, alam yung suot niya, bigay ko yan. Di ba? Yung pinang-birthday party niya, binigay ko lang. Di magagalit, kaya dapat nga bibigay ka secret. Because you respect the privacy of the person, at kung may konti siyang yabang, at least hindi mo siya pinahiya. Kasi pag pinahiya mo, mainis sa'yo. Learn the perfect, beautiful art of gift giving. Kaya sinabi rin sa Bible, a charm, yun daw. Sabi, a bribe is a charm to its giver. Hindi dinimonize, ha? Sinasabi lang kung ano effect. Pag marunong ka magpadulas, talagang dumudulas ang transaksyon. Pag marunong ka magregalo, talagang bububukas sa mga pinto. Yung mga hindi ka makakuha ng appointment, may dala-dala kang regalo, bumubukas sa mga pinto. Lalo kung sa sekretarya ka nagbibigay muna. Yung mga supla-suplado mo, ini-small yung sekretarya, yung guardia, yung mga tao dyan, hindi ka makakapasok. Kaya yung lagi kami dalang bukayo, pakumbo, ati, santol, kung ano-ano, mga inuyat, patupat. Dala-dala mo sa sekretary, naku, lagi kang number 1 sa listahan ng appointment, pasok ka agad. Sabi, magpatuto kayo magbigay ng regalo. Even Jesus was a gift to God, offered in our behalf. Ngayon, kung hindi ka marunong magbigay, pasensya ka lagi maghintay, maubusan, mawalan. Pag may nagtampo sa inyo, padala nyo agad. Lalo kung ang gusto niya, yung bagay na gusto niya talaga, nakakapagpaluwag talaga ng loob yun Totoo yun. At isa pa, pay. Lalo't kung ang pinag-awayan nyo, hindi ka nagbabayad. Magbayad ka lang, naku, best friends uli kayo bukas. Magbayad ka lang, naiiba ang areglo ng mga planeta. The planets realign. Just pay. Pera man yon, o utang na loob yon, favor yon, return the favor, friends kayo ulit. Maraming away dahil sa unpaid utang.
Yung mga magkakaibigan na nag-uutangan, pag hindi yan nagbayaran, enemies from hell yan. Kaya halimbawa, may nangungutang sa inyo, sabihin mo, alam mo, mahalaga sa akin ang friendship natin, magbabayad ka ba? Kasi kung hindi, umuutang ka ng 1 million, o bibigyan na lang kita, eto 50 pesos. So at least, hindi ko na-expect magbabayad ka, hindi tayo mag-aaway. Pero yung sasabihin mo sa akin, magbabayad ka, hindi ka magbabayad. Nako, kahit magkakapatid, nagsusumpaan dahil dyan. Pay. Ang hindi marunong magbayad, maraming kaaway. Romans 13:7, give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. In other words, kung anong utang mo, bayaran mo. Kung anong dapat mong ibigay, ibigay mo for world peace. And may I add, isole ang hiniram. Ang problema sa hiniram na napakatagal na, akala mo sa'yo na eh. Pag binawi ng may-ari, ikaw pa yung galit. Pag hiniram, isole. Huwag pag-interesan ang hindi sa'yo. And don't collect. Kung talagang ayaw na magbayad, don't collect anymore. Write debts off. Ang isang sikreto ng tunay na nagpapautang. Pero ito, ang kausap ko yung nagpapautang, hindi yung umuutang. Lalo yung papautangin mo, mahalaga sa'yo, mahal sa buhay, talagang ilista mo sa tubig. Pag angat mo ng pen, bura, bayad. Pag nagpautang ka sa talagang mahal mo't mahalaga sa'yo, ganito yon. Kahit hindi mo yan bayaran, it won't change anything between us. Dapat yun ang laman ng isip mo. Pero pag hindi mo kayang sabihin yon, huwag kang magpautang. Kasi 99% di ka mababayaran. Bakit nga kaya ang utang parang amnesia? Ang bilis makalimutan. Pero yung nagpautang, ang memory no, perfect ha. Tignan sa salubong ka nun, magbabayad na siguro siya. Magbabayad na kaya siya. Kasi ikaw naman, patay mali siya. Kung ano pinag-uusapan nyo, inis na inis sa'yo yun. So, ang kausap ko, yung nagpapautang, hindi yung nangutang. Okay? Pagka ang nangungutang, sinabi sa'yo, that's what friends are for. Hindi yan tunay na friend. Pagka inuutangan ka, tapos sasabihin, pautangin mo ako, that's what friends are for. Hindi yan tunay na friend. Gusto ko lang niyang gamitin. Pero yung hindi naniningil, o nagpapatawad ng hindi makabayad, tapos magsasabing, that's what friends are for, yun ang tunay na friend. Kaya iba matalino, mga kapatid Pag sa tingin nila, hindi sila mababayaran, tapos kailangan din naman nila yung pera nila, hindi naman idle money, sasabihin nila, alam mo, talagang hindi kita mapapahiram ng buo na kailangan mo, pero bibigyan na lang kita, tulong ko na lang sa'yo. Ituring mo na lang na bigay ko, huwag mo nang bayaran. At syempre, maliit yun. But don't send anyone away empty-handed. Habang kaya mo, kahit konti, huwag zero yung lumapit sa'yo. Kasi unless napakakapal niya o professional siyang mandarambong, mahirap magsabi, mahirap mangutang, mahirap magtapat. Takot-takot na dasal pa ginawa niya, baka may fasting pa. Para lang makalapit sa'yo. Timing, mainit ba ulo niya? Malamig ba ulo? Ang hirap magsabi, tapos hirap na dinanas niya, zero lang pala. Huwag niyong sisiruhin kahit konti. Alam mo, eto meron ako ditong 3,000. O hati tayo. Iyo ang 1,500. Eto yung natira sa akin. Yan na lang, hati tayo. Pero huwag zero. At least yung effort, meron man kayong maibigay. Philemon 1:18, sabi ni Paul tungkol sa isang tao, if he has wronged you in any way or owes you anything, charge that to my account. Sabi niya, may utang sa ito, hindi makabayad. Ituring mo na lang na utang ko, i-charge mo sa akin. Kasi ang totoo, ikaw, marami kang utang sa akin. Kahit utang na loob. So, may namamagitan. No? May namamagitan. Merong ganun hindi naman pala makabayad sa'yo. Ituring mo na lang na akong may utang niyan sa'yo. Ako na lang magbabayad. Kung hindi pa, ikaw ang actually naunang may utang sa akin.
Always ask for peace. Especially if you would lose anyway. At bumasa na tayo kanina ng verse tungkol doon. Pag nasira ang iyong samahan na, dahil nasira na, rebuild damaged friendship. Always rebuild. Always towards peace. Always towards making friends again. Because rebuilding a destroyed friendship is easier than destroying it some more. Than incurring more damages. Mas madaling mag-repair kaysa gibain mo lahat. Nakakapagod din yung maggiba, tapos wala pang natira. Matthew 5:23-24. So if you're about to place your gift on the altar, and remember that someone is angry with you, leave your gift there in front of the altar, make peace with that person, then come back and offer your gift to God. So nag-o-offering ka sa Diyos, humihingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Ang sabi ng Diyos, may kasalanan ka ba sa iba? May utang ka ba sa iba? Itigil muna natin ang transaction na ito. Pumunta ka muna doon. Make peace first. Then you can make peace with me. Kasi talaga ang gusto ng Diyos sa atin, at peace tayo with our fellow human beings. Mas mabuti talaga para sa atin yon. Kaya yun ang gusto ng Diyos. Sinasabi niya, you want to make peace with me? Make peace with other people first. Kasi mas gagawang kanila ng masama. Dapat unahin mo sila, makipagkasundo ka. Why? Because life is better with friends. Ecclesiastes 4:12. Two are better than one, because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? So, ang linaw ng sinasabi ng Ecclesiastes, Book of Wisdom, mas mabuting may kaibigan. Mas mabuting may kasama kaysa wala. Pero siyempre, kung gusto mong may kasama, dapat marunong kang makisama. Hindi pwedeng puro ikaw ang mga makakapaghari, ikaw ang mangyayari, yung gusto mo ang matutupad. Bigayan. Para pareho kayong masaya. And verse 12 of Ecclesiastes 4, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Pag may kasama ka, may katuwang ka, mas matibay ka sa pagharap ng mga tension, ng mga problema ng buhay. You are better with friends and you are better off without enemies. It's not good for you to have enemies. So seek peace and you will find it. Sinabi na sa Bible yan, seek and you will find. Ask and it will be given to you. Knock and the door will be open to you. Psalm 34:14, depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. What enmity should you end? Minimize. What quarrels should be repaired or avoid? Mahalaga yun. Do it for yourself, for others, and for God. Because the children of God are peacemakers. When we make peace, we benefit first, and then everyone else around us. Ang challenge, mga kapatid, mahirap kung ang kaaway nyo mismo nasa sarili nyong bahay. Ang hirap nun. So kung nahihirapan kayo makipagbatigasan ng loob, magmahirap na lang kayo na magpakumbaba, makipagkasundo. Hirap din lang at hirap, doon na sa maganda yung result. Mahirap makipagtaasan ng pride, edi makipagbababaan ka. Mahirap din yun, pero mas maganda naman yung result. Kailangan marunong tayong, ang buhay ang iksi. Ang iksi. Halimbawa, nabuhay ka para madali nalang compute 60. Pero siyempre, gusto natin mas mahaba. 1/3 of your life, tulog ka. Di 20 years, tulog ka na. So, 40 years na lang yung gising ka. Tapos, kung nagtatrabaho ka sa opisina, another 1/3 of your life, 8 hours yun, pwera pa yung traffic papunta at pauwi. Ilang oras na lang na natira, nakasama mo ang pamilya mo. Asawa, kapatid, hipag, whoever. Tapos magkaaway pa kayo. Sayang.
Yung anak na kaaway ng magulang, magulang na kaaway ng anak, tapos pag naghihingalo naman, ipapatawag din yung anak, magkakasundo lang sila, habang natitighok-tighok pa siya. Ba't di na lang agahan? Dalian na lang, sayang eh. Magamit nyo yung friendship nyo na mas matagal, mas masaya. Yung nagtitikisan kayo, tapos bigla siya nabago, kung kailan siya talaga inaagaw na ni kamatayan, tsaka pa kayo magpapatawaran, magyayakapan, agahan na lang. Sayang ang oras. Bawat minuto, bawat araw, bawat linggo na hindi tayo nag-enjoy sa mga kasama natin, sayang. And life is very short. And you do not know what the day holds. Sometimes you don't even know that somebody will die na pala. Or you, or I can die anytime. So don't die with regrets. Sayang. Make peace. Mahirap magpakumbaba, pero mahirap ding magmataas. Tapos ang kakampi mo pa sa pagpapakumbaba, Diyos, ditong ka na kahit mahirap. Katulong mo pa ang Diyos. Think of people that you can make peace with. You can un-enemy and do it. Dear Lord, we thank you for this reminder. Either kami ang nangaaway, kami ang inaaway, o pareho. Alin man doon, patalabin mo sa puso namin ang pinagbulay-bulayan namin mga salita at katuroan. At magbunga ito, Panginoon, ng friendship, peace, harmony, goodwill, happiness, joy. Magbulay-bulayan natin mga kapatid kung paano natin i-apply sa ating buhay ang mga bagay na ito at i-apply agad. You don't know what a day holds. Lord, as your people ponder these words, give us wisdom to apply this privately to our very specific personal situations. Be with the Lord in silent meditation.